Sadyang napakahirap naman yata nitong ating ibanghelyo. Paano mo ito gagawin kung wala sa iyo ang lakas at espiritu ng Diyos? May mga kadahilanan ng Panginoon kung bakit ito ang nararapat sa ating mga Kristiyano as a way of life, kung paano tayo makikipag-relasyon at ituturing ang ating kapwa-tao, lalo na yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Unang-una, upang maputol ang tinatawag nating violence, hindi tayo dapat pagmulan ng karahasan. Dapat ay hindi bayolente o marahas ang ating igagaganti sa ating kapwa. Sapagkat paano mapuputulin ang isang bagay na hindi tama tulad ng karahasan, at paano magkakaroon ng totoong kapayapaan kung ang igaganti mo rin naman talaga sa Kanya ay karahasan? Hindi ito matatapos dahil ang karahasan ay nagbubunga lang din lamang ng karahasan. Kaya upang putulin ito, mahalaga na di na tayo gumanti ng karahasan. Ito ang ginawa ni Jesus sa krus. Yung mararahas na taong nagpako sa Kanya, hindi Niya ginantihan. Sa halip, sila'y pinatawad Niya. Pero bakit nga ba, mga kapatid, hanggang ngayon, mararanasan natin ang matinding karahasan ng tao sa kapwa-tao, kung hindi pisikalan, berbalan, sakitang emosyon, at marami pang ibang uri ng pananakit sa kapwa at agiging marahas sa kapwa, tulad ng pangbubuli o bashing sa ating kapwa-tao, lalo na sa social media. Kung siguro maraming mga tao ang gumagawa ng mabuti, matitigil at madudominahan ang mga practices ng karahasan. Pero dahil kakaunti, parang palagi nakikita natin, nagwawagi ang mararahas na pamamaraan ng tao. Kung kaya kailangan na maraming maging saksi sa kabutihan at pagpapatawad ng Diyos sa kapwa-tao. Ikalawang dahilan ay personal, siyempre. Pag gumawa ka ng marahas sa iyong kapwa bilang Gandhi, o ikaw ang nagpasimuno ng karahasan, di ka rin naman matitigil dahil uusigin ka rin ng iyong konsyensya, dahil dala-dala mo yung galit sa iyong puso. Baka kamatyan mo na, dala mo pa rin yung galit sa iyong kamatayan, kung kaya mabigat magdala ng mga negatibong bagay sa puso ng tao. Parang sinasabi na mahabag ka naman sa iyong sarili. Patawarin mo na yung mga taong nagkasala sa iyo para hindi ikaw ang magdala ng galit o ng puot. Dahil habang napupuot ka at habang di mo sila pinapansin na para bang sila'y wala at hindi nag-i-exist sa mundo, kahit nandiyan sa harapan mo, ikaw talaga'y nagdadala ng kabigatan, ng kasalanan ng iba at kasalanan mo na rin, dahil pinatulan mo ang isang marahas ng isang marahas din na pamamaraan. Kaya parang awa mo na sa iyong sarili, hingin mo sa Diyos ang grasya na makapagpatawad para maging malaya ka, maging positibo ang iyong buhay, at maging mas masaya ka. Maraming bagay na pwedeng magpasaya sa atin at huwag na natin pang balikan, lalo na kung tayo makapagpatawad na totoong lumaya doon sa mga bagay na di natin mabitaw-bitawan, dahil tuwing maalaala at makikita natin yung mga taong naging sanhi kuminsan ng ating miserableng buhay, bumabalik yung galit natin, hindi nagbabago. Kung kaya, ayan, tayo yung naha-high blood, tayo yung nagkakasakit dahil sa tensyon
at dinadala ng ating katawan at ng ating isipan laban sa ating kapwa. Kaya maraming kadahilanan pa ang sinasabi at ipinapangaral sa atin ng simbahan tungkol dito. Pero ang bottom line, ang pagpapatawad ay daan ng pagmamahal. At dahil tayo mga Kristiyano, wala naman tayo dapat iganti sa kapwang kasamaan, kundi kabutihan lamang. Dahil yan ang ginawa ni Jesus at yan ang atas sa atin bilang isang mabuting Kristiyano.